Tumayin niyo ang Panginoon. So katulad po ng ipinahayag natin sa araw na ito, no, sa karangalan ng mahal na Birheng Maria at sa karangalan ni San Isidro, no, bahagi ho na kung saan ay nais natin na pagnilay-nilayan yung ipinahayag sa banal na kasulatan tungkol sa sinabi ni Felipe, no, noong Martes ay piyesta ni San Felipe at ni San Tiago, no, bata, no? So bahagi yun kapipiyesta lang ni San Felipe rin, no? At bahagi rin na ipinaalala sa atin na alin, dalawang bagay ho kung mapapansin po natin sa Ebanghelyo. Una ay sinabi ni Felipe na ipakita mo sa amin ang Ama at kami ay masasayahan, no? So bahagi ho na kung saan ay may malalim ng pagninilay. Una ay sabi nga po natin, ano, ay yung kasiyahan. Saan ba tayo naliligayahan, no? What makes us happy, no? What make us joyful, no? Kung tutuusin, bahagi yun ng paanyaya na alin, sa binanggit ni Felipe, no, ay kung tutuusin, yung kaligayahan ni alin ay nasa atin, no? Tayo ang maghahanap ng ating kaligayahan, no? Depende kung saan natin hanapin yung kaligayahan, no? Pero higit sa lahat, ipinapamanhik na alin, pag sinabi natin na kasi kuminsan no, yung kaisipan natin na yung kaligayahan ay alin nasa paligid natin, no? Nakakatulong ho yun, no? Pero pwede ho kasi na masayang-masaya yung paligid mo, pero ikaw ay nagdurusa, no? Pwedeng ang sa paligid mo ay nagagalak, pero ikaw ay nalulumbay, no? So ibig sabihin, ano, bahagi yun na kung saan ay makita natin na alin yung kasiyahan, kaligayahan ay isang pagpili, no? Pagpili. So ikaw ang pipili kung saan ka maliligayahan, no? Kahit na yung karayuan mo'y napakalungkot, ano? Yun ang wag natin kalimutan, ano? Na yung nais ng Diyos na ipakita sa atin na alin, yung ating kaligayahan ay nasa ating desisyon. Gusto ng Diyos na tayo lumigaya, pero kahit na gusto ng Diyos na tayo lumigaya at pinagdesisyonan mo na hindi ako liligaya rito, okay, kahit gusto ng Diyos, hindi ka liligaya, no? Kinakailangan din, pagdesisyonan mo na ito ang magpapaligaya sa iyo, no? Sa paligid na nakita mo, at yun ay alin, manggagaling mismo sa iyo. Pero dito, mas maganda yung alin, yung pinili ni Felipe na alin, na ang magpapaligaya sa kanya ay lalong-lalo higit sa lahat ay alin, ay siguradong hindi siya magkakamali rito na alin, makita ang Ama, ano? Makita ang Ama. Yun ang nais niyang magpaligaya sa kanya. Tutusin nga po naman, kapag nakita mo ang Ama, ay siguradong maging wagas ang iyong kaligayahan, no? Hindi panandaling kaligayahan, no? Ito ay isang kaligayahan na kung saan ay pangahawakan natin, no? Na makita ang Diyos, no? Maging bahagi na kung saan ay yun ang hinahanap ni Felipe, na siya'y maliligayahan lamang. Ang sabi nga rito, no? Siya'y maliligayahan walang lamang, no? Kapag nakita niya ang Ama. Nais niyang ipakita ni Jesus ang Ama, at siya ay mapupuspos ng kaligayahan. So bahagi kuminsan din maging bahagi ng ating katanungan, siguro kahit hindi tayo maligaya, why? Nawala ang Diyos, no? Nawala ang Diyos. Kaya bahagi rin na kung saan pag nilay-nilayan natin, no? Baka hindi natin makita ang Diyos. Kaya ang nakikita lang natin ay kalungkutan, no?
Kung talagang nais natin ang kaligayahan, dapat nating hanapin ng Diyos. At dahil yun ang kagustuhan ng Diyos, na magkaroon tayo ng kaligayahan. Kaya nga, yan, nagpakapako siya sa krus. Hindi para tayo ay magdusa. Ngunit alin, iahon tayo sa kasalanan at kapahamakan. Idulot sa atin yung alin, yung buhay na walang hanggan. Ay yung buhay na walang hanggan, gustong idulot ng Diyos. Ay yung pa kaya maliliit na kaligayahan, bahagi yun na huwag natin kalimutan, na yun ang kagustuhan ng Diyos. Kapag nasa isip natin na tayo ay gusto ng Diyos na tayo ay nahihirapan, mag-ingat kayo, Yan ay kung tawagin natin yung yan. Parang sinabi mo ng sadista ang Diyos, At bahagi rin na kung saan hindi rin sapagkat naliligayahan tayo kapag ang isang tao ay naghihirap. Hindi rin yun. Bakit? Ay masokista ang dabas mo dyan. Hindi ganoon ang kaligayahan na nais ang pumikap. Ang nais ang Diyos alin, maihawon tayo sa kahirapan. Yun yung nais na kaligayahan na dulot na ipinahayag ng pumikapal. And mind nyo, may mga tao talaga na alin, sadista. They find happiness kapag saan? Kapag yung ibang tao ay nasasaktan. May taong ganon. Kaya mag-ingat kayo sa mga taong ganon. At mag-ingat tayo sa ating sarili. Baka tayo ay nasisiyahan kapag ang isang tao ay naghihirapan. Father, kalabang ko yun. Kahit na. That is sadism. Na ikaw ay nasisiyahan kapag ang isang tao ay nasasaktan. Maling kaligayahan yun. Hindi yun ang kaligayahan na nais ng Diyos para sa atin. O, masokista. Naliligayahan ka kapag ikaw ay nahihirapan. Maling kaligayahan yun. Hindi yun ang kaligayahan na nais na ipahayag ng pumikapal. Kaya yun ang hiling ni Felipe. Ni San Felipe. Na alin, ipakita mo sa amin ang Ama at kami ay maliligayahan. Kaya bahagi yun na kung saan makita natin. People who have encountered God. Yun ang ating pagnanais. Na ipinagdiriwang natin ngayong panahon ng muling pagkabuhay. Ang pagkasalubong ni Maria sa kanyang anak na muling nabuhay. At yun ang patuloy na panyaya. Bahagi yun na kung saan ay makikita natin. Na alin, nakasalubong ba natin si Jesus? Kaya po yung mga imahen, yung mga imahen natin, ang mahal na Birhen Maria, si San Isidro, ito yung mga itinuturing ng simbahan natin. Surely, hindi lang kunyari, surely, ito yung mga taong kaya ginawang santo at santa. Bakit? Nakatagpo nila ang Diyos. And hoping na alin, sana tayo rin ay makatulad sa kanila na nakatagpo ang Diyos. Kaya nga anong sabi ni Felipe, ipakita mo sa amin ang Ama. Anong sabi sa kanya ni Jesus? Di hata't hindi mo ako nakikilala. Bahagi yun na kung saan ay pinaalala ni Jesus. Kasi bakit? Magkakasama sila. Matagal silang magkakasama. Pero hindi nakita ni Felipe kay Jesus ang Ama. Hindi sapagkat wala sa kanya yung Ama. Ngunit alin, alam natin na iniwala tayo na alin, sa Jesus at ang Ama ay iisa. Iisang Diyos na may tatlong persona, Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Pero hindi nakita ni Felipe yun. Hindi nakita ni Felipe. Kaya pinaalala ni Jesus kay Felipe, na alin, kung ako'y nakita mo na rin yung Ama. Kaya bahagi yun na kung saan ay makita ho natin. Kinakailang makita natin ang Diyos. Kapag ba tayo nakipag-ugnayan sa iba, anong nakikita natin? Ang Diyos ba o demonyo? Sana nakikita natin ay Diyos. Sa bawat isa sa atin. Bakit? Kasi sabi nga natin, we are created in the image and likeness of God. Tayo nilikha sa imahin at kalarawan ng Diyos.
Yan po ay mula po saan? Sa aklat ng Genesis. Ano? Pero, yun ang huwag natin kalimutan. Ano? Anong palagi nakikita natin? Ang bagay ng makadiyos o yung bagay ng makademonyo? Ano? Ano ba yung bahagi na kung saan yung mga tatagpuan natin sa pagkilos na ito? Sapagkat, pagkakataon natin, yung nakikita, commission natin, reflects what we have. Ano? Nakikita ba natin ang mga bagay ng makadiyos? Ay, ibig sabihin, surely, it reflects also on ourselves, ang mga bagay ng makadiyos. Kaya nakita natin ang makadiyos. Kung mga bagay na nakita lang natin ay makademonyo, it also reflects what's inside in ourselves. Pero yun ang nawa, makita ho natin, ang pinaalala sa atin ni San Felipe. Alin yun? Makita ang Diyos. Makita ang Ama. Makita ang Diyos Ama. Bahagi ho. At kahit na kumisan, si Felipe, hindi niya nakita kay Jesus. Hindi sapagkat wala ang Diyos kay Jesus. Ngunit alin? Ngunit hindi nakikita ito ni Felipe. At sana makita natin na alin, maging ma-realize natin, na sa pagkakataon na ito natin, hindi lang sa pamagitan ni San Isidro, ng mahal na Birheng Maria, na makita natin ang Diyos. Ngunit sa bawat isa sa atin, makita natin yung pagkilos ng Diyos. Kasigurado na kung alin, yung mga taong nakakita sa Diyos ay siguradong palaging masaya. Palaging masaya. Yun yung pangako na ipinagkakaloob ng Puong May Kapal. Na binigyan ng pansin ngayon ni Felipe. Gusto natin masaya, palagi, na talagang tigibing masaya, hanapin natin ang Diyos.